Kamusta po kayong lahat? Ako po si Dr. Emmanuel Rosales, isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan at kapakanan ng ating mga nakatatanda. Marami na po akong taon na nakasama at nakatrabaho ang mga tulad ninyo at personal ko pong nasaksihan kung ano ang mga kinakailangan para tunay na maging masigla habang tayo'y nagkakaedad. Alam niyo po, may karaniwang paniniwala na kapag tumatanda, natural lang na humihina ang lahat. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi iyan ang kabuuang kwento? Paano kung sabihin ko na kung kayo ay nasa pagitan ng 65 at 70 taong gulang at nagagawa niyo pa ang 8 simpleng bagay na pag-uusapan natin, hindi lang kayo maayos na tumatanda, kundi mas mahusay pa kayo kumpara sa karamihan. Sa katunayan, ang inyong tsansa na mabuhay ng may sigla hanggang sa katandaan, marahil umabot pa ng 100, ay mas mataas kaysa sa inaakala ninyo. Ang mahabang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagkapanalo sa genetic lottery o purong swerte. Kadalasan ito ay tungkol sa maliliit na bagay, sa mga nakasanayan ninyo at sa mga ginagawa ninyo araw-araw na madalas ay hindi nyo namamalayan kung gaano kahalaga. Maraming tao ang nag-aakala na habang sila'y tumatanda, tiyak nang manghihina, mahihirapan sa balanse at pangkalahatang babagal. At bagamat may mga pagbabagong normal, hindi iyan ang buong larawan. Maraming tao sa edad na 70 at higit pa ang nakakakilos pa rin ng maayos, malinaw mag-isip at napapanatili ang kanilang kalayaan. Paano nila ito nagagawa? Napanatili nila ang ilang mahahalagang kakayahan na hinayaan na ng marami na mawala. At ang mga kakayahang ito ay madalas na matibay na palatandaan kung gaano kahaba at kung gaano kahusay ang inyong magiging buhay. Kaya naman sa video na ito, ating tatalakayin ang 8 senyales na nagpapakitang kayo ay katangi-tangi ang pagtanda. Ang ilan sa mga ito ay maaaring makagulat pa sa inyo, ngunit bawat isa ay nagsasabi ng mahalagang kwento tungkol sa inyong katawan, utak, at pangkalahatang kalusugan. Samahan niyo po ako hanggang sa dulo, dahil ang huling senyales sa listahang ito ay isang bagay na madalas nakakaligtaan ng karamihan. Subalit, malaki ang maidudulot nitong pagkakaiba sa kung gaano katagal at kung gaano ninyo kaganda ma-enjoy ang inyong buhay. Ngayon, simulan na natin sa ating unang senyales. Unang senyales, nakakatayo kayo mula sa upuan nang hindi gumagamit ng kamay. Isa sa pinakamalinaw na palatandaan na maayos pa rin ang inyong pagtanda ay walang kinalaman sa kung gaano kalayo ang kaya ninyong lakarin o kung gaano kabigat ang kaya ninyong buhatin. Mas simple pa rito, kung kaya nyo pa ring tumayo mula sa upuan nang hindi nangangailangang gamitin ang inyong mga kamay bilang suporta, mas mabuti ang inyong kondisyon kaysa sa karamihan ng mga kaedad ninyo. Ang isang maliit na kilos na ito ay isang malakas na senyales ng matitibay na kalamnan sa binti, mahusay na balanse at matatag na koordinasyon. Sinasabi rin nito sa atin, ang isang mahalagang bagay, sapat pa rin ang lakas ng inyong pang-ibabang katawan para suportahan ang inyong bigat ng kusa. Habang tayo ay tumatanda, natural na humihina ang ating mga kalamnan, lalo na sa ating mga binti.
Ngunit kung gaano sila hihina at kung gaano kabilis ay depende talaga sa kung paano natin sila ginagamit. Kapag mas hinahamon natin ang mga kalamnang iyon kahit sa mga simpleng pagkilos, mas tumitibay sila sa paglipas ng panahon. Ngayon, isipin ninyo ang huling beses na tumayo kayo mula sa upuan. Kinailangan nyo bang itulak ang sarili gamit ang mga kamay? Sumandal ba kayo ng husto, pasulong, para lang makakuha ng puwersa? O tumayo ba kayo ng maayos nang hindi man lang ito iniisip? Kung nagawa nyo ito ng madali, iyan ay isang matibay na senyales na ang inyong mga kalamnan sa binti at ang inyong core ay mahusay pa ring nagtutulungan, at iyan ay magandang balita para sa inyong kalusugan sa hinaharap. Gaya na lang ni Mang Hernando, 77 taong gulang. Palagi siyang aktibo, pero isang araw ay may napansin siyang maliit na bagay. Kinailangan niyang itulak ang kanyang sarili mula sa upuan para tumayo matapos manood ng TV. Noong una, binaliwala niya ito, pero kalaunan ay ipinaliwanag ng kanyang doktor na ang ganitong uri ng panghihina ay maaaring maagang senyales ng panganib na matumba sa darating na panahon. Kaya gumawa ng pagbabago si Mang Hernando. Nagsimula siyang gumawa ng mga simpleng ehersisyo araw-araw tulad ng seated leg lifts at standing heel raises. Sa loob ng ilang buwan, madali na siyang nakakatayo muli at mas matatag at kumpiyansa na rin ang kanyang pakiramdam. Bakit napakahalaga nito? Dahil ang mahinang mga binti ay isa sa pinakamalaking salik ng panganib sa pagkahulog, at tulad ng malamang na alam ninyo, ang pagkahulog ang numero 1 sanhi ng mga pagpapaospital na may kinalaman sa pinsala para sa mga nakatatanda. Ang magandang balita ay maaaring maibalik ang lakas ng binti sa anumang edad basta't pagsisikapan nyo ito ng tuloy-tuloy. Kaya sa susunod na tatayo kayo, bigyang pansin kung paano nyo ito ginagawa. Kung kaya nyo pa ring tumayo mula sa upuan nang hindi gumagamit ng kamay, nangangahulugang malakas ang inyong mga binti, matatag ang inyong balanse, at mas maayos ang pagtanda ng inyong katawan kaysa sa karamihan. At iyan ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Pangalawang senyales. Nakakalakad kayo ng mabilis-bilis nang hindi hinihingal. Isa sa pinakamatibay na palatandaan ng mahabang buhay ay hindi kung gaano kalayo ang kaya ninyong lakarin, kundi kung gaano pa kayo kabilis kumilos. Kung kayo ay nasa pagitan ng 16.5 at 18 at kaya nyo pa ring maglakad ng mabilis-bilis nang hindi kinakapos ng hininga, mas mahusay ang inyong kalagayan kaysa sa inaakala ninyo. Ang bilis ng paglalakad ay hindi lamang tungkol sa enerhiya. Nakaugnay ito sa kalusugan ng inyong puso, lakas ng inyong baga, at kung gaano kahusay kayong sinusuportahan ng inyong mga kalamnan. Sa katunayan, maraming pag-aaral ang nagpakita na ang mga nakatatandang napapanatili ang mabilis na paglakad ay karaniwang mas mahaba ang buhay at mas kaunti ang problema sa kalusugan. Kapag nakakalakad kayo ng mabilis at walang hirap, nangangahulugang mahusay pa ring gumagana ang inyong cardiovascular system. Mahusay ang pagbomba ng inyong puso, epektibong na ipapadala ng inyong mga baga ang oxygen sa buong katawan
at sapat ang lakas ng inyong mga kalamnan para dalhin kayo pasulong. Isipin ninyo ang huling beses na kayo ay naglakad. Kumilos ba kayo ng may layunin o madalas ba kayong bumabagal para lang huminga? Maraming tao ang hindi namamalayan na nawawalan na sila ng resistensya hanggang sa ang kahit maiikling distansya ay parang humahaba na. Gaya ni Mang Guillermo, 74 taong gulang. Palagi niyang ine-enjoy ang kanyang pang-araw-araw na paglalakad, ngunit napansin niyang tumatagal na ito at parang mas mabigat ang kanyang paghinga. Noong una, akala niya ay dahil lang ito sa pagtanda, ngunit pagkatapos ng check-up, hinikayat siya ng kanyang doktor na unti-unting pabibilisin ang kanyang lakad. Kaya sinimulan niyang orasan ang sarili at nag-focus na maglakad ng bahagyang mas mabilis bawat linggo. Di nagtagal, napansin niya ang malalaking pagbabago, mas malakas na mga binti, mas mahusay na paghinga, at mas maraming enerhiya sa buong araw. Ang mabilis na paglalakad ay maaaring mukhang maliit na bagay, ngunit napakarami nitong isinisiwalat tungkol sa inyong kalusugan. At higit pa rito, sinusuportahan nito ang inyong utak. Ang mga mabilis maglakad ay karaniwang may mas mahusay na memorya at mas matalas na pag-iisip dahil ang paglalakad ay tumutulong na panatilihing aktibo ang isip. Kung gusto ninyong subukan ang sarili, narito ang isang simpleng paraan: maglakad ng normal ng mga 10 talampakan o mga 3 metro, pagkatapos ay bilisan ang lakad na parang hinahabol ninyo ang elevator bago ito magsara. Kung magagawa niyo ito ng komportable nang hindi hinihingal, iyan ay isang magandang senyales. At kung nahihirapan kayo, huwag mag-alala, maaaring muling mapalakas ang resistensya. Ang regular na paglalakad na medyo mas mabilis sa bawat pagkakataon, kasama ang tamang postura at magaang ehersisyo sa binti, ay makakagawa ng malaking pagkakaiba. Kaya sa susunod na kayo ay maglalakad, tanungin ang sarili, naglalakad ba ako ng may lakas at kumpiyansa? Dahil kung oo, hindi lang kayo maayos kumilos, maayos din ang inyong pagtanda. Pangatlong senyales, nakakabalanse kayo sa isang paa nang hindi bababa sa 10 segundo. Ang balanse ay isang bagay na hindi natin madalas iniisip hanggat hindi natin ito nagsisimulang mawala. Ngunit ang kakayahang tumayo sa isang paa nang hindi bababa sa 10 segundo ay isa sa pinakamatibay na senyales na maayos ang pagtanda ng inyong katawan. Ipinapakita nito na ang inyong mga kalamnan, nerbiyos at reflexes ay gumagana pa rin nang magkakasama tulad ng nararapat. Kapag nagbabalanse kayo sa isang paa, ginagamit ninyo ang inyong core, mga binti, panloob na tainga, at maging ang inyong paningin. Lahat ng mga sistemang ito ay kailangang manatiling matalas para mapanatili kayong matatag. Kung kahit isa lang ay magsimulang humina ang balanse, ang madalas na unang nawawala. Isipin ninyo ang huling beses na sinubukan ninyong magsuot ng medyas habang nakatayo. Nanatili ba kayong matatag o humanap ba kayo ng suporta? Ngayon, kilalanin si Mang Francisco. Siya ay 70 taong gulang at nag-e-enjoy pa rin sa kanyang pang-araw-araw na paglalakad. Ngunit isang umaga, habang siya'y nagbibihis, napansin niyang hindi siya makabalanse sa isang paa kahit sa loob ng 5 segundo.
Ang sandaling iyon sa nasyonan ay isang panggising sa kanya. Hindi siya nasaktan, hindi siya nahulog, ngunit may kakaiba siyang naramdaman. Kaya nagsimula siyang gumawa ng ilang simpleng ehersisyo sa balanse. Araw-araw, pagtayo sa dulo ng daliri sa paa, heel raises pagtaas ng binti patagilid, side leg lifts at paglilipat ng bigat mula sa isang paa papunta sa isa pa. Sa loob ng ilang linggo, mas matatag na ang kanyang pakiramdam at mas kumpiyansa na siya muli. Ang katotohanan, ang mahusay na balanse ay nakakatulong na maiwasan ang pagkahulog, at ang pagkahulog ay isa sa pinakamalaking banta sa kalayaan sa mga huling taon ng buhay. Kung iniisip ninyo kung nasaan kayo ngayon, subukan ito tumayo malapit sa isang countertop o pader para sa suporta at dahan-dahang iangat ang isang paa mula sa sahig. Kaya nyo bang manatiling matatag nang hindi bababa sa 60 segundo nang hindi gumigiwang? Kung kaya ninyo, nasa mahusay kayong kalagayan. At kung hindi, huwag mag-alala, maaaring mapabuti ang balanse sa pamamagitan lamang ng ilang minutong pagsasanay bawat araw. At ang mga benepisyo nito ay higit pa sa katatagan lamang. Tinutulungan kayo nitong maglakad ng may kumpiyansa, kumilos ng walang takot at mas lubos na ma-enjoy ang buhay. Dahil ang matibay na balanse ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa pagkahulog, ito ay tungkol sa pananatiling malaya, aktibo at may kontrol sa sariling buhay. Pang-apat na senyales, nakakababa kayo sa sahig at nakakatayo muli ng walang tulong. Ang susunod na senyales na ito ay maaaring mukhang simple, ngunit napakahalaga nito. Kung kaya nyo pa ring bumaba sa sahig at tumayo muli nang walang anumang tulong, ginagawa nyo ang isang bagay na hindi na kaya ng maraming kaedad ninyo. Ang kakayahang ito ay nagpapakita na mayroon pa kayong lakas sa inyong mga binti, katatagan sa inyong core at sapat na fleksibilidad para kumilos ng may kontrol. Sa madaling salita, ang inyong katawan ay kumikilos pa rin bilang isang koponan. Ngayon, isipin ninyo, kailan ang huling beses na kinailangan ninyong lumuhod, pumulot ng isang bagay o umupo sa sahig? Nag-atubili ba kayo? Nahirapan ba kayong tumayo muli? Maraming nakatatanda ang nagsisimulang iwasan ang sahig dahil natatakot silang hindi na sila makakatayo. Ngunit, kapag itinigil nyo na ang paggamit ng ilang mga kilos, nagsisimulang kalimutan ito ng inyong katawan. Iyan ang nangyari kay Mang Jose. Siya ay 78 taong gulang at dating napakaaktibo. Ngunit isang araw, hiniling sa kanya ng kanyang apo na umupo sa sahig para maglaro ng board game. Natigilan si Mang Jose, hindi dahil ayaw niyang maglaro, kundi dahil hindi siya sigurado kung madali siyang makakatayo muli. Pagkatapos ng sandaling iyon, sinimulan niyang muling pagtrabahuhan ang kanyang mobilidad, dahan-dahang pagluhod, magaang squats at pag-aaral kung paano tumayo nang hindi humahawak sa mga muebles. At di nagtagal na ibalik niya ang buong kumpiyansa sa kanyang pagkilos. Narito ang katotohanan, ang kakayahang makatayo mula sa sahig ay isa sa pinakamalinaw na senyales ng pangmatagalang kalayaan. Ang mga taong nawawalan ng kakayahang ito ay madalas na nahaharap sa mas maraming hamon sa mobilidad at pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit ang magandang balita, ang kasanayang ito ay maaaring sanayin.
maaari ninyong subukan ang inyong sarili ngayon. Tumayo sa tabi ng isang upuan o sopa, pagkatapos ay dahan-dahang ibaba ang sarili sa sahig. Huminto sandali, pagkatapos ay subukang tumayo muli nang hindi ginagamit ang inyong mga braso para hilahin ang sarili. Kaya nyo ba? Kung oo, nasa kamangha-manghang kalagayan kayo. At kung hindi, ayos lang iyon. Maaari ninyong muling buuin ang kakayahang ito sa pamamagitan ng dahan-dahang pagsasanay bawat araw. Dahil kapag malayang nakakakilos ang inyong katawan, napapanatili ninyo hindi lamang ang lakas, kundi pati ang inyong kalayaan. Panglimang senyales, nakakabuhat kayo ng supot ng grocery nang hindi nahihirapan. Ang pagiging malakas ay hindi nangangahulugang pagbubuhat ng mabibigat na bagay sa gym. Nangangahulugan ito ng kakayahang harapin ang pang-araw-araw na gawain ng walang hirap. At isa sa pinakamalinaw na senyales ng tunay na lakas sa pang-araw-araw ay ito kung kaya nyo pa ring magbuhat ng isang punong supot ng grocery o bag ng pinamili nang hindi nahihirapan iyan ay isang magandang senyales na maayos ang pagtanda ng inyong katawan. Hindi lamang ito tungkol sa inyong mga braso. Kasama rito ang inyong nano, ang inyong likod, balikat kapit at core. Sa katunayan, ipinakita ng mga kadikanak at mga pag-aaral na ang lakas ng pagkakahawak grip strength pa lamang ay isa sa pinakatumpak na tagapaghula ng pangmatagalang kalusugan at mahabang buhay. Ngayon, isipin ninyo ang huling beses na nagpasok kayo ng mga pinamili. Madali nyo bang nabuhat ang mga supot o kinailangan nyo bang huminto at magpahinga sa daan? Baka nagsimula na kayong humingi ng tulong sa mga bagay na dati ay kaya ninyong buhatin ng mag-isa. Ang maliliit na pagbabagong ito ay maaaring dumating ng hindi namamalayan, ngunit marami silang sinasabi tungkol sa nangyayari sa loob ng inyong katawan. Hayaan ninyong ikwento ko si Mang Ricardo. Siya ay 75 taong gulang at palaging tipo na dinadala ang lahat sa isang biyahe lang. Ngunit isang hapon, napansin niyang parang mas mabigat ang mga supot, hindi dahil mas marami ang laman, kundi dahil nabawasan na siya ng lakas. Kaya gumawa siya ng pagbabago. Nagsimula siyang gumawa ng ilang simpleng ehersisyo para sa lakas araw-araw, ilang shoulder press, magaang pagbubuhat at kahit pagpisil ng bolang goma para sa lakas ng kapit. At sa loob lamang ng ilang buwan, bumalik ang kanyang lakas, tumaas ang kanyang enerhiya at naging madali muli ang pagbubuhat ng grocery. Ang pinakamaganda, naramdaman niyang siya muli ang dati. Ang katotohanan, hindi nyo kailangang pumunta sa gym o magbuhat ng mabibigat. Kailangan nyo lang manatiling aktibo at tuloy-tuloy. Kahit maikling pang-araw-araw na pagkilos ay maaaring muling magpalakas sa inyo. Dahil kapag kaya ng inyong katawan ang mga hamon ng buhay, mananatili kayong malaya, malakas at handa sa susunod. Pang-anim na senyales, nakakaakyat kayo ng isang palapag ng hagdanan nang hindi humihinto. Ang pag-akyat ng hagdan ay maaaring mukhang simpleng gawain. Ngunit isa ito sa pinakamalinaw na pagsubok kung gaano kahusay gumagana ang inyong puso, baga at mga binti ng magkakasama. Kung kaya nyo pa ring umakyat ng isang buong palapag ng hagdanan nang hindi humihinto para huminga, mas mahusay ang inyong kalagayan kaysa sa karamihan ng mga tao sa inyong pangkat ng edad.
Ang maliit na kilos na ito ay nangangailangan ng tunay na lakas. Kailangang tuloy-tuloy ang pagbomba ng inyong puso, kailangang magbigay ng sapat na oxygen ang inyong mga baga, at kailangan ng lakas ng inyong mga kalamnan sa binti para itulak kayo pataas bawat hakbang. Kung alinman sa mga sistemang iyon ay hindi gumagana ng maayos, mararamdaman nyo ito kaagad. Ngayon, isipin ninyo ang huling beses na gumamit kayo ng hagdan. Umakyat ba kayo ng madali o huminto ba kayo sa kalagitnaan na hinihingal? Maraming tao ang nagsisimulang iwasan ang hagdan nang hindi man lang namamalayan. Sasakay sila ng elevator, maglalakad ng mas mabagal, o iiwasan ang mga gusaling may hagdan. Ngunit lalo lang nitong pinalalala ang sitwasyon dahil kapag mas hindi nyo ginagamit ang inyong lakas, mas mabilis itong nawawala. Hayaan ninyong ikwento ko si Mang Jorge. Siya ay 73 taong gulang. Palagi siyang gumagamit ng hagdan, ngunit isang araw pagkatapos lamang ng isang palapag, kinapos siya ng hininga. Nagpasya siyang huwag itong balewalain. Sa halip na iwasan ang hagdan, simulan niyang akyatin ito ng paisa-isang hakbang bawat araw. Nagdagdag siya ng maiikling paglalakad at ehersisyo sa binti sa kanyang rutina. Sa loob ng ilang linggo, naramdaman niyang mas malakas siya, mas matatag, at natural na muli ang pakiramdam ng pag-akyat ng hagdan. Hinahamon ng hagdan ang inyong katawan sa paraang iilan lang ang nakakagawa. Kung kaya nyo pa rin itong harapin nang hindi labis na napapagod, nangangahulugang maayos ang pagtanda ng inyong katawan. Kaya kung hindi pa kayo pinababagal ng hagdan, ituring nyo iyan bilang isang napakagandang senyales. Hindi lang kayo malakas, matibay din kayo, at iyan ay isang mahalagang bahagi ng mahaba at malusog na buhay. Pampitong senyales. Naaalala nyo ng malinaw ang mga kamakailang pag-uusap at pangyayari. Ang iyong ang inyong memorya ay nagsasabi ng mahalagang kwento tungkol sa kung paano tumatanda ang inyong utak. Kung kayo ay nasa pagitan ng 65 at 80 at naaalala nyo pa rin ang mga pangalan, kamakailang pag-uusap at pang-araw-araw na detalye, mas mahusay ang inyong kalagayan kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang matibay na memorya ay hindi lamang tungkol sa pag-alala ng mga katotohanan. Ito ay tungkol sa kalusugan ng inyong utak at nervous system. Ipinapakita nito na tuloy-tuloy ang daloy ng inyong dugo, epektibong gumagana ang inyong mga neuron at matalas at aktibo pa rin ang inyong mga cognitive pathway. Napatigil na ba kayo sa kalagitnaan ng pangungusap, nahihirapang alalahanin kung ano ang kasasabi nyo lang? O naaalala nyo pa ba nang malinaw ang usapan ninyo kahapon? Ang maliliit na sandaling ito ay maraming isinisiwalat tungkol sa inyong kalusugang pangkaisipan. Gaya ni Mang Pablo, siya ay 75 taong gulang. Naaalala pa niya ang mga pag-uusap noong nakaraang linggo, nakakasabay sa bagong teknolohiya at bihirang makalimot ng pangalan. Ano ang kanyang sikreto? Nagbabasa siya tuwing umaga, hinahamon ang kanyang utak ng mga palaisipan at nananatiling konektado sa ibang tao. Dahil ang utak ay parang kalamnan, gamitin ito at lalakas ito. Pabayaan ito at hihina ito sa paglipas ng panahon. Kung nalulutas nyo pa rin ang mga problema nakikipag-ugnayan
sa mga nakakaenganyong pag-uusap at naaalala ang maliliit na bagay, iyan ay isang napakagandang senyales. At kung napansin nyo ang ilang pagkalimot, huwag mataranta. Maaari ninyong palakasin ang inyong isip tulad ng inyong katawan. Subukan ang mga palaisipan, magbasa ng bago sumali sa mga talakayan o kahit maglakad-lakad. Nakakatulong ito sa sirkulasyon na sumusuporta sa kalusugan ng utak. Kaya kung gumigising kayo na alam kung anong araw ngayon, naaalala kung ano ang inyong almusal at kayang alalahanin ang sinabi sa inyo ng isang tao kahapon, hindi lang kayo matalas mag-isip, kundi tumatanda kayo ng may lakas at linaw. Pangwalong senyales, gumigising kayo na nakapahinga ng maayos at handa para sa araw. Kung paano kayo gumigising tuwing umaga ay tahimik na naghahayag kung gaano kahusay gumagana ang inyong katawan. Kung kayo ay nasa pagitan ng 16 p.m. at 30 at gumigising pa rin kayo na nakapahinga, alerto at handang harapin ang araw, taglay ninyo ang isa sa pinakamatibay na senyales ng pangmatagalang kalusugan at mahabang buhay. Ang tulog ay kung kailan nagre-repair ang inyong katawan, nagre-reset ang inyong utak, at lumalakas ang inyong immune system. Gayunpaman, habang tayo ay tumatanda, maaaring maging mas mahirap ang pagtulog. Maraming tao ang nahihirapang makatulog, madalas magising sa gabi o bumabangon na pagod at antok. Ngunit kung natural pa rin kayong gumigising ng walang alarm at sariwa ang pakiramdam pagmulat ng mata, kabilang kayo sa iilan. Si Mang Rogelio, sa edad na 74, ay napansin na humihina na ang kalidad ng kanyang tulog. Madalas siyang nagigising at pagod sa buong araw. Ngunit matapos ayusin ang kanyang oras ng pagtulog, limitahan ang paggamit ng screen sa gabi at lumikha ng isang nakakakalmang rutina bago matulog, bumutin ng husto ang kanyang pagtulog. Nagsimula siyang gumising na puno ng enerhiya at alerto na may malinaw na isip at mas matibay na focus. Ang kalidad ng tulog ay hindi lamang tungkol sa kung ilang oras ang inyong nakuha. Ito ay tungkol sa kung gaano kahusay ang pag-ikot ng inyong katawan sa malalim at nakakagaling na pahinga. Ang mga taong mahimbing matulog ay karaniwang mas mahaba ang buhay, may mas mahusay na kalusugan sa puso, mas matalas na isip, at mas balanseng emosyon. Kaya tanungin ang sarili, gumigising ba kayo ng may enerhiya? Malinaw ba ang inyong isip at malakas ang pakiramdam kapag tumatapak na ang inyong mga paa sa sahig? Kung oo ang sagot, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng panggabing restorasyon na kailangan nito. Kung hindi, ilang simpleng pagbabago, tulad ng pagbawas sa caffeine pagtulog sa parehong oras gabi-gabi o paglikha ng isang nakaka-relax na gawi sa gabi, ay makakatulong na maibalik ang tulog na hinahanap ng inyong katawan. Dahil ang paggising ng maayos ay hindi lamang isang luho, isa ito sa pinakamalinaw na senyales na tama ang pagtanda ng inyong katawan. Habang tinatapos natin ang video na ito, maglaan ng tahimik na sandali at isipin kung ilan sa 8 senyales na ito ang nakikilala nyo pa rin sa inyong sarili. Nakakatayo ba kayo mula sa upuan nang hindi gumagamit ng kamay? Nakakalakad ng mabilis nang hindi hinihingal? Nakakabalanse sa isang paa? Nakakaakyat ng hagdan o nakakabuhat ng grocery ng walang hirap?
Nananatili bang matalas ang inyong mga pag-uusap at malinaw ang inyong memorya? Gumigising pa ba kayo bawat araw na may enerhiya at linaw? Kung sumagot kayo ng oo sa ilan sa mga ito, hindi lang kayo maayos na tumatanda, kundi makapangyarihan ang inyong pagtanda. Napapanatili ninyo ang lakas, resistensya, linaw ng isip at kalayaan. At iyan higit sa lahat, ang tunay na kahulugan ng mahaba at malusog na buhay. Maraming tao ang naniniwala na ang pagtanda ay nangangahulugang pagbagal, pagkawala ng kakayahan at pagiging depende. Ngunit hindi iyan laging totoo. Ang inyong katawan, isip at diwa ay maaaring manatiling masigla hanggang sa inyong mga huling taon kung aalagaan ninyo sila. At kahit na may napansin kayong ilang bahagi kung saan hindi na kayo kasing lakas tulad ng dati, may magandang balita, hindi pa huli ang lahat. Maaaring muling buuin ang lakas, maibabalik ang balanse, masasanay ang resistensya, at mapapatalas ang memorya sa pamamagitan ng maliliit at tuloy-tuloy na pang-araw-araw na pagsisikap. Kayang umangkop ng inyong katawan sa anumang edad, kaya tanungin ang sarili, alin sa mga senyales na ito ang pinakanagbigay diin sa inyo? Alin ang sisimulan ninyong pagtrabahuhan simula ngayon? Sige po, narito ang mahalagang aral sa buhay mula sa akin. Si Dr. Emmanuel Rosales. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa paglipas ng mga taon ay ang maayos na pagtanda ay isang aktibong proseso, hindi pasibo. Ito ay tungkol sa paggawa ng may kamalayang mga pagpili araw-araw para alagaan ang inyong katawan at isip. Kahit ang maliliit at tuloy-tuloy na pagsisikap ay maaaring humantong sa malalaking gantimpala sa katagalan. Huwag hayaang sabihin ni numan sa inyo na ang pagtanda ay nangangahulugang kailangan ninyong bumagal. Yakapin ang pagkakataon na manatiling malakas, matalas at malaya. Ngayon gusto ko pong marinig mula sa inyo. Mangyari po sana ay mag-iwan kayo ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo mula sa video na ito at kung paano nyo ito isa sa buhay. Malaki po ang halaga ng inyong mga saloobin sa akin at sa iba pa sa ating komunidad. At kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, pakipindot lang po ang like button, sumubaybay para sa iba pang mga payo tungkol sa malusog na pagtanda at ibahagi ito sa inyong mga kaanak at kaibigan. Suportahan po natin ang isa't isa sa pagkakaroon ng pinakamainam na buhay anuman ang ating edad.